Iba-blacklist ng Department of Budget and Management ang mga kontraktor na nasa likod ng mga palpak na flood control projects. Samantala, prinisinta naman ng DBM ang kanilang 2024 Agency Performance Review Report na tinatawag ding Budget ng Bayan Monitor. Si Harley Valbuena sa detalye. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinumpirma ng Department of Budget and Management na iba-blacklist na ang mga kontraktor na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, may otoridad ang Department of Public Works and Highways bilang implementing agency na mag-blacklist ng contractors. Pag hindi sila nagpa-perform, pag substandard yung project nila, meron yan sa New Government Procurement Act. Yung implementing agency ang kayang mag-blacklist ng mga contractors nila. Malinaw po dyan, may proseso yan kung paano mag-blacklist. Sa ngayon, ay wala pang pinal na listahan ng ipapa-blacklist na contractors dahil gumugulong pa ang investigasyon katuwang ang DPWH at DepDev. Samantala, iprinisenta rin ng DBM ang 2024 Agency Performance Review Report o tinatawag ding Budget ng Bayan Monitor na naglalaman ng performance ratings ng iba't ibang kagawaran at ahensya sa pagganap sa kanilang tungkulin at paggamit ng pondo at resources. Sa 308 departamento at tanggapan, 59.34% ang namarkahan ng very satisfactory rating at 30.82% ang may satisfactory rating. 4.59% naman ang nagtala ng outstanding performance. Ilan sa mga nauna rito ay ang Civil Service Commission, Mines and Geosciences Bureau, Foreign Service Institute, Public Attorney's Office at National Labor Relations Commission. Samantala, 4.92% ang may unsatisfactory rating, habang 0.33% ang may poor performance. Kabilang sa mga nakakuha ng mababang marka ay ang Bureau of Customs, Commission on Higher Education, Mindanao Development Authority at ilang state universities and colleges. Ang report ay itinurn over ng DBM kay Executive Secretary Lucas Bersamin. It sheds light on whether programs truly respond to the needs of our people while pointing to where systems must be reformed or resources redirected and innovations pursued for better outcomes. Ang mga ahensyang may hindi magandang performance, aatasan ng DBM na magsumite ng catch-up plans at pwede ring matanggalan o mabawasan ng pondo ang kanilang mga programa at proyekto. Tingnan natin kung saan ba nagkamali. Upuan po natin and kung talagang hindi kaya, siguro baka pwede tanggalin na lang natin yung mga proyekto na yon. Siguro. Ipagpapatuloy ni Pangandaman ang personal na pag-inspeksyon sa malalaking proyekto ng gobyerno, lalo na sa transportasyon at sa flood control, upang matiyak na ang bawat pisong ginagasta ay may magandang resulta at maghahatid ng ginhawa. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.